Bang! Yan guys, magandang umaga. Welcome back again dito sa Katoka TV Official. So yun nga guys, for today's video is may papakita lang ako sa inyo. Medyo interesting to kasi may nakita ako sa group. So ginaya ko. So wala na tong intro guys, diretso na to agad. Kalapati, yan ganyan kalapati. Racing pigeons cross ringneck dove. So sa akin is trinay ko. Meron akong lalaking ringneck dove. Tsaka meron akong babaeng oriental frill. So pinagpares ko sila guys. Nagpares naman. So ito yung guys yung ginagamit ko sa hybrid sa paggagawa ko ng stencil project. Yung hen na blondinet na yan. So pumares siya dito sa ating ringneck dove. Yan kung makikita nyo. At umitlog sila guys. Umitlog sila ng isa. May itlog na yan. Ayan na, may itlog na. So ibig sabihin kaya pala talagang mag-produce. Kasi may nakita ko sa group. Yun nga, gaya ng sabi ko, ginaya ko lang. So, baka may magalit kasi kinocrossbreed ko. Pero kasi marami nang nakapagpalabas. So, interesting para sa akin. Gusto kong subukan. So, ginaya ko guys. Yung iba hindi may intindihan kasi syempre kinocross ko nga naman yung magkaibang species. Pero same naman sila ng part of the family nila ay kalapati, tsaka dove, ringneck dove, tas pigeons. So, halos magkamag-anak naman. Kumbaga, magkaiba lang sila ng tawag siguro. So, ayun nga, di ko lang kung magiging successful. So, tinesting ko lang guys. Nagkaroon tayo ng hybrid pag nagkataon. So, project yan. Pero, testing lang guys. Baka makapagpalabas din ako. So, para sa akin, magandang ano yun. Sa akin magandang experience yun ma-try ko kasi feeling ko imposible. Pero nung nakita ko sa group guys, maraming nagpapalabas ng racing pigeons cross sa ringneck dove. So ang gaganda ng lumalabas. Then ito may isa pa ako guys. Ito yung hen natin na ringneck dove. Tapos isang recessive bred na racing pigeons. So yan naman yung pinagbangga ko. Waiting ako magpaparis sila. Ito kasi nagparis agad to. So magot agad yung hen doon sa kak natin na ringneck dove. So ayun nga yung update dito guys. Then ikot ko na rin kayo sa ibang mga alapati natin. So ito yung pinaka main focus ng video na to. Yung sa aking crossbreed ng pigeons and ringneck dove. Ayun ako makita nyo guys. Umuhuni siya. So yan yung ano natin magiging topic dito. Yung pagko-crossbreed ko ng racing pigeon sa ringneck dove. So ito naman is ayan, yung ating yellow malapit na magpisa. So ayan, may dalawa ulit sila. Nung nakarang kasi namatay ang inakay nito, kinain ng pusa dun sa kabila. Then ito, pair na ulit to. Malapit na ulit tong umitlog. Ayan, sila tag dito, Dunlees Blondie. So maglalagay ang pugad sa next day off ko. Ayan, maglalagay ako ng pugad. So ngayon is okay lang muna yun na ganyan sila. Yan yung ating cock. Tapos yun yung ating hen. Dunlees Blondinette guys. Then eto, lipat ko na rin kayo dito. Yan, magtatry kasi kung magpalabas ng black white bar. So sinubukan ko to. Isang heavy lace na black lace satinette at saka isang syempre bluet na matapang. Yan, bluet. So testing ko lang to ano magiging anak. Kumbaga baka sakaling makapagpalabas din tayo ng black white bar, kaya tinesting ko nga itong pair na to. So sana maganda kalabasan. And ayun nga, may dalawa silang itlog guys. Ayan, siguro mga almost a week na yung nililimliman. Waiting na lang kung anong magiging kulay ng inakay. So pag may time ako iilawan ko yan, mag-egg candling ako. Then ayun nga, may dalawang itlog din doon. So kila yellow, tapos kila ringneck may isang itlog. So ayun nga yung ano natin. Tapos ito pala may new pair ako ng yan, may bago akong pares ng sati. So ayun nga sila. Babuti is nagkaroon ako ng kak na sati. Nagulat ako, may namamara ako sa loob ng stock loob. Pagtingin ko guys, ayan, kak itong isa na to. So hinanap ko yung asawa niya sa loob ng stock loop. So nakita ko nga ito nga yung inaasawa niya pala. Isang maganda rin na ano natin na oriental frill. Then ito yung kak natin. Para siyang pencil lace. So
So ayan yung pairing natin. Parang mas malaki pa yung hen natin sa kak. So ayan lang muna guys yung update sa ating loop. Pero mamaya babalik tayo dun sa ating R&D tsaka sa race sa mga pigeons natin. Yung pinagpares natin. Kasi ito naman yung aking mga stock loop tsaka mga YBs. Yan, mga YB guys. Mga bagong awat. Ayan, yan, dalawa na yan. Bluet. Yan. Tsaka yan. So ito naman yung unang anak ng bluet natin. White bar. So ay may pagka white bar. Then ayan yung mga stock loop natin guys. Mga stock bird natin. So, may isang hybrid na yun. Hybrid yan. Umuhuni yung bato-bato natin guys. Umuhuni siya. Nagtatawag yung mga katropa niya. Ayun o. Umuhuni. Umuhuni siya guys. Kasi may naririnig siyang umuhuning mga bato-bato dito sa area. Yung ginagaya niya. Ito, ang dami tayo puruhin. Kaya swerte kasi yung nagkaroon ako ng kak. Kaya pinaris ko na kaagad. Hen din yun na namamara ako. Pero ito may mismark na to. For sure ako, baka maging cactus salbahay. Nakikipaglaban yun lagi. Kaya nga yung ibon natin guys. So lipat tayo dun sa kabila natin. Sa mga naglilimlim tsaka sa may painakay natin. Bang, ito yun nga guys, medyo makalat nandito yung mga pairings ng motor. So nung nakaraan is may inakay na to sila yellow. Kinain lang ng pusa or ng daga yung inakay. Kaya pansin nyo, double cage na yung nilagay ko dyan. Hindi na yung scrap na steel matting. So ayun nga, may malaki na silang inakay guys. Ang problema, pagising ko ng umaga, patay yung inakay, durog-durog. Nakita ko doon sa ilalim, mga balahibo. Kinain pala ng pusa or ng daga. Hindi ko alam. May mga butas kasi yung natin, steel matting lang kasi yun. Nasungkit siguro. Kaya nga pinalitan ko ng double cage para mas safe na sila. Safety first na tayo. Then ito guys yung tinutukoy ko. Meron tayo ditong blondinet na inakay. Syempre, yan, malaki na. Kahit pa paano isang kamao na siya. Yan. For sure, syempre blondinets yan. So, ayun nga yung update sa ating lock. May painakay na ulit tayo isa kasi nung nakaraan marami sana yan. Tag-iisa yung mga yan eh. Ang problema nga, mga namatay. So, tapos ito sinilip ko kanina, yung dalawang itlog nila. Yan, may butas na guys, dalawa. Kila Blandy. So, nung nakaraan yung huling anak nila namatay din yung nagkaroon ng cancer. Tapos sinalang ko ulit ng isa. Yan, may dalawa silang possible na anak. Sana makalabas parehas yung inakay kasi may dalawang butas yung itlog nila parehas tigisa. So, yun nga yung mga update sa loob. Ayun guys, salbayo. Tapos ko lang din naman magpatuka. So, ayun. All goods na yan. Sana mabuhay na yung mga inakay kasi sa akin nakakainain guys. Kung kailan malaki na, tagal na limliman. Tapos lumaki. Ang problema, kinain pa ng pusa. So, kaya nga yung doble ingat talaga. Triple ingat hanggat maaari. So ayun, sana magtuloy-tuloy. Tapos yun, balik tayo dun sa mga ibon natin. Dun yung pinag-crossbreed natin. And ayun nga guys, yun. Sa mga nagtatanong, hindi ako masyadong active masyado dito sa YouTube. So yung ibang upload ko is more on TikTok. Tapos update lang, quick update lang lagi. Minutes lang, hindi kagaya sa YouTube. Kailangan mag 8 minutes or 10 minutes bago mo i-upload para makasunod sa guidelines ni YouTube. Then, ito nga yung madalas ko ina-update sa akin TikTok channel, sa akin TikTok account guys. Search nyo lang Katoka TV Official. So, ito madalas kong i-upload. Yung ating classic oriental frill cross sa ringneck dove. So, ayun, sana maganda ang kalabasan guys ng pagpa-project natin. So, project lang to ha. Yung iba kasi seryosohin to for sure. Magagalit bakit ko kino-crossbreed. So hindi lang ako nagaganto guys. Marami na. So ako gumaya lang ako. Hindi lang din sa Pilipinas meron, kundi sa ibang bansa. May mga nag-hybrid din talaga sila. At yun, maganda naman yung resulta. Maganda yung kinakalabasan ng anak. So sana ganun din yung kalabasan ng magiging anak nitong sa akin. Just in case nga na mag-fertile or magtuloy itong pagpipisa nila. So, ayun lang naman guys. At yun, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel is huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe. And yun, dahil marami pa tayong i-upload na video about dito sa ating pinaproject and classic oriental frills, mga fancy pigeons natin. So, yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Peace out.